This is your first day, baby, nakangising wika ni Angela sa gwapong boyfriend niya na si Edward habang inaayos niya ang kwelyo ng suot nito. Ngayon ang unang araw niya sa kanyang bagong trabaho. Sa isang kumpanya rin siya magtatrabaho. Ayaw naman na niyang bumalik pa sa pagiging call center agent kagaya ng dating trabaho niya. Edward gave her a quick smile and said, "Yee, I know that, baby. This is the first day sa aking bagong trabaho. Gusto ko na sabihin sa iyo na ikaw ang inspirasyon ko sa paghahanap ng bagong trabaho. Salamat sa Panginoon dahil nakahanap naman kaagad ako. Masayang-masaya ako para sa iyo, baby," nakangising tugon ni Angela kay Edward na boyfriend niya. "Thank you so much, baby," pasalamat ni Edward kay Angela. "You're always welcome, baby," sabi naman ni Angela sa kanya. "I love you, baby." "I love you too, baby," sagot ni Edward sa kanya. Hinalikan niya si Angela pagkatapos. Hindi naman nagtagal ang halikan nilang dalawa dahil kailangan nilang pumasok sa kani-kanilang trabaho. Baka malate pa silang dalawa kapag tinagal pa nila yon. "We have to go now, baby," sabi ni Angela kay Edward. Niyaya na niya itong umalis silang dalawa para pumasok sa kani-kanilang trabaho. Tumango naman si Edward pagkasabi niya. "Okay, baby. Tamang-tama na umalis tayo. Baka malate pa tayong dalawa kapag hindi pa tayo umalis," sagot ni Edward sa kanya na nakangiti. Sabay silang lumabas sa nirerentahan nilang apartment para pumasok nga sa kani-kanilang trabaho. Hinalikan muli nila ang isa't isa bago maghiwalay. Sakay si Edward ng kanyang motor at si Angela naman ay sakay ng kanyang kotse. Kinuha na niya ang kanyang motor sa bahay ni na Angela noong isang araw pa dahil naiwan nila ito yon nang umalis sila. "Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo, baby," paalala ni Angela kay Edward na mag-iingat ito sa pagmamaneho ng kanyang motor. He smiled at her and said, "Mag-iingat naman ako sa pagmamaneho nitong motor ko, baby. Wala kang kailangan na ipag-alala. Mag-iingat ka rin naman, baby." Tumango naman si Angela sa kanya pagkasabi niya. "Baby, mag-iingat naman ako," nakangising tugon ni Angela sa kanya. Tumango naman muli si Angela sa kanya. Naghiwalay na nga silang dalawa para pumasok sa kani-kanilang trabaho. Dahil maaga silang umalis sa apartment nila ay hindi naman sila na late na dalawa. Nang makarating si Angela sa opisina nila ay tinawagan kaagad niya ang gwapong boyfriend niya na si Edward para malaman kung nakarating na rin ito sa pagtatrabauhan nito. Hindi sinasagot ni Edward ang tawag niya nang tawagan niya ito, ngunit hindi naman siya tumigil sa pagtawag hanggat hindi nito sinasagot ang tawag niya. After a few minutes ay sinagot na ni Edward ang tawag niya. "Hi, baby. Sorry, hindi ko kaagad nasagot ang tawag mo," paumanhin na sagot ni Edward sa girlfriend niya na si Angela pagkasagot niya sa tawag nito. He heard her gasp for air before she speaks to him. "Okay lang, baby. Ang importante ay nasagot mo pa rin ang tawag ko. Anyway, nandyan ka na ba sa trabaho mo?" Sagot ni Angela sa kanya. Tinatanong nito kung nasa trabaho na siya. He quickly nods and replied to her, "Yes, baby. Nandito naman na ako, How about you?" "Nandito na ako sa opisina namin. Mabuti naman na nandyan ka na sa inyo. Salamat sa Panginoon dahil hindi tayo na late at nakarating ka ng ligtas," sabi ni Angela sa kanya. "Yeah, same to you, baby. Nag-ingat naman tayo kaya ligtas tayong makakarating sa pupuntahan natin, di ba?" "Nag-ingat ako para sa'yo, baby," sagot ni Edward sa kanya. Napangiti si Angela sa kanyang sinabi. "Ganoon rin naman ako, baby. Nag-iingat rin ako para sa'yo, Ayaw ko na may mangyaring hindi maganda sa ating dalawa, kaya kailangan talaga natin mag-ingat palagi," sagot rin ni Angela kay Edward. "Good luck sa first day mo, baby. Sumunod palagi sa sinasabi ng mga boss niyo. You have to do your job properly." "Alam ko naman yon, baby. I'm always doing my job properly kahit dati pa na call center agent ako. Hindi naman ako naging sakit sa ulo kagaya ng iba, sabi ni Edward sa kanya na natatawa. "Mabuti naman na ganoon, basta gagawin mo ng tama ang trabaho mo. Mahalin mo kung anong trabaho mayroon ka dahil yon ang pinaka-importante. Kung gaano mo ako kamahal ay dapat ganoon rin sa iyong trabaho dahil kapag hindi mo minahal ang iyong trabaho ay hindi ka magtatagal sa trabahong mayroon ka."
mawawala yan kapag hindi mo minahal. Hindi ko na kailangan pa na ipaliwanag kung bakit mawawala yan kapag hindi mo minahal. Paalala pa ni Angela sa boyfriend niya na napapatango sa kanyang sinasabi. I know that already, baby. Thanks for reminding me again. Parang tao rin ang ating mga trabaho na kapag hindi natin minahal ay mawawala, di ba? Kaya kailangan talaga natin mahalin, sagot ni Edward sa kanya. You're right, baby. Kahit saang bagay naman, kapag hindi mo minahal o pinahalagahan ay nawawala talaga. Akala ng iba sa pagmamahalan lang may ganoon. Hindi lang doon, di ba? Sabi pa ni Angela sa kanya. Ayaw kong mawala ka kagaya ng trabaho ko, kaya mamahalin talaga kita ng sobra-sobra, baby, sabi naman ni Edward sa kanya. Napunta na naman tuloy ang pinag-uusapan nila sa nararamdaman nila para sa Gaportua Musa sent 21 photos. Isa't isa. Muling napangiti si Angela at saka nagsalita, ako rin naman Ayaw rin kita na mawala, no? Kaya minamahal rin kita ng sobra-sobra dahil ayaw kitang mawala sa buhay ko. Mahal na mahal kita, baby. You're my first boyfriend and I want you to be in my last boyfriend. Ayaw ko na umibig pa kung hindi lang naman sa iyo, Same with me, baby. Mahal na mahal rin kita. Sobra-sobra pa at alam mo yan, baby, sagot naman ni Edward sa kanya. Pareha silang dalawa kinikilig sa mga pinagsasabi nila sa isa't isa, na kahit sa kabilang linya ay nagagawa pa rin nilang magsabi ng mga katagang iyon na mararamdaman mo naman talaga ang hindi masukat na pagmamahala na nadarama nila. Lang minuto lang naman silang dalawa nag-usap. Hindi naman sila pwedeng mag-usap ng matagal dahil may trabaho silang dalawa. Ang saya-saya mo ngayon, Angela, sabi ni Jenna sa kanya nang makita siya nitong nakangiti. Huminga siya ng malalim at pinatay ang cellphone niya bago nagsalita sa kaibigan niya na si Jenna. Sigurado siya na nakita siya nito na may kausap sa cellphone. Sino na kausap mo, ha? Kausap mo ba si Edward? Tanong pa nga nito sa kanya. Tumango naman siya at nagsalita. Siya lang naman ang kausap ko at wala nang iba pa. Talaga ba? Her friend gave her a quick nod and said, kaya pala ang saya-saya mo dahil kausap mo pala siya. Ngayon kasi ang first day niya sa kanyang trabaho, anunsyo niya sa kaibigan niya. She nodded again and replied, ngayon ang first day niya sa trabaho. Masayang-masaya ako para sa kanya dahil may trabaho na siya muli. Mabuti na may trabaho rin siya para walang masabi sa inyo ang ibang tao niyan. Alam mo naman ang mga tao kaunting bagay lang ay may nasasabi kaagad, di ba? Sabi ni Jenna sa kanya. Wala naman siyang gagawin sa apartment namin kung hindi siya magtatrabaho, di ba? Gusto rin naman niya na magtrabaho kaya hinayaan ko siya. Ayaw naman niya na umasa sa akin. Gusto niya na kumita rin siya ng kanyang sariling pera, saad pa ni Angela kay Jenna. I know. Maging maayos na sana ang lahat, Angela, sabi ng kaibigan niya sa kanya. Angela nods her head and said, sana nga, Jenna. We're hoping for that. Masaya naman kaming dalawa ni Edward kahit paano. Nagmamahalan kaming dalawa. I'm so happy for both of you, Angela. Sa kabila ng mga nangyayari sa inyong dalawa ni Edward ay kayong dalawa pa rin ang magkasama which is magandang makita dahil you both trusted each other. Hindi dahil sa nagmamahalan kayo kundi dahil sa may pagpapahalaga kayo sa isa't isa, sagot ni Jenna sa kanya. Thank you for saying that, Jenna, pasalamat nga ni Angela sa kaibigan niya. Kumusta ang first day mo sa iyong bagong trabaho, baby? Tanong ni Angela kay Edward na boyfriend nga niya kinagabihan. Kumakain sila ng dinner. Order na lang sila ng kanilang dinner dahil wala naman sa kanila ang makakapagluto pa sapagkat parehas naman na silang may trabaho at gabi na umuwi. Okay naman, baby, I have to adjust dahil bago pa lang ako doon. Maraming kailangan na aralin pero magagawa ko naman iyon ng tama, sagot ni Edward kay Angela na nakangiti. Ganoon talaga kapag bago ang trabaho mo. Kailangan mo na mag-adjust at aralin ang dapat mong aralin. Kailangan mo rin makisama sa mga katrabaho mo kahit ayaw mo dahil parte na yon kaya tayo nagtrabaho, di ba? Kahit saan naman tayo makapunta ay kailangan pa rin na makisama. Tama ba ako sa sinasabi ko sa'yo, baby, sagot ni Angela kay Edward na boyfriend niya. Tumango-tango si Edward sa sinabing iyon ng girlfriend niya na si Angela. Tama ka naman sa sinabi mo sa akin, baby.
Kailangan talaga na makisama kahit saan tayo pumunta, sang-ayon ni Edward sa sinabing iyon niya. How about you, baby? Kumusta ang naging araw mo ngayon sa trabaho? Angela took deep breath and said, maayos naman kahit medyo busy sa opisina. Ganoon naman talaga kapag nagtatrabaho, di ba? Sanay na rin naman ako sa ganoon. Edward nodded immediately. I agree with you, baby. Nakakapagod kumita ng pera sa totoo lang. Hindi naman tayo mayaman kaya kailangan talaga na magtrabaho, sagot ni Edward sa kanya. Yeah, you're right. Hindi naman tayo mayaman kaya kailangan talaga na magtrabaho, pero kahit nga mayaman ay nagtatrabaho pa rin, di ba? Sagot ni Angela. Alam ko naman yon pero mas lamang talaga ang mayaman kaysa sa mga kagaya natin na hindi naman mayaman, sabi pa ni Edward kay Angela. Sakto lang naman sa atin eh. Well, that's life, baby. Wala tayong ibang choice kundi ang magtrabaho at saka ganoon naman na ang buhay natin dito sa mundo. Kailangan nating lahat magtrabaho para mabuhay tayo, sabi ni Angela sa boyfriend niya. He nodded and smiled widely. Pagkatapos nilang kumain ng dinner ay doon na muna silang dalawa tumambay sa labas ng apartment nila. Busog naman sila at hindi naman maganda na matutulog na sila. Nang makaramdam silang dalawa ng antok ay saka lang sila pumasok sa loob para matulog na. Nakatulog naman kaagad silang dalawa, wala muna silang sex sa gabing iyon. Langgabi na nilang hindi ginagawa iyon. Lumipas ang 2 linggo ay naging maayos naman ang pamumuhay nilang dalawa. Wala namang naging problema. Baby, may sasabihin lang ako sa'yo. Mahinang usal ni Edward kay Angela habang nagtutupi siya ng kanilang mga damit na dalawa. Araw ng linggo kaya wala silang pasok sa trabaho. Ano iyon, baby? Ano nang sasabihin mo sa akin, ha? Tanong ni Angela sa kanya. Edward took deep breath before he speaks to her. Aalis muna ako ngayong hapon. Anunsyo niya kay Angela. Magpapaalam ako sa'yo kung pwede ba akong umalis ngayon na hapon sa'yo, Pwede ba akong umalis ngayon na hapon? Tinanong ni Edward ang girlfriend niya na si Angela kung pwede siyang umalis. Magpapaalam siya kung pwede siyang umalis. Angela heaved a deep sigh and said, saan ka ba pupunta, baby? May importante ka bang lakad ngayon na hapon kaya ka nagpapaalam sa akin, ha? He nodded immediately. Yes, baby. Kaya ako nagpapaalam sa'yo dahil may importante akong pupuntahan ngayon na hapon. Pwede ba akong umalis ngayon na hapon? Sagot ni Edward sa kanya. Nagtanong muli ito sa kanya kung pwede siyang umalis ngayon na hapon. Pwede naman, baby. Hindi naman kita pipigilan kung saan ka pupunta lalo na kung importante nga yun, Saan ka ba pupunta, ha? Pwede ko bang malaman kung saan ka pupunta, ha? Sagot naman ni Angela sa kanya. Tinatanong niya ito kung saan ito pupunta. Umihip muna ng malamig na hangin si Edward at saka nagsalita. Tumawag kasi sa akin ang kaibigan ko na si Carl, tapos gusto niya na magkita kaming dalawa ngayon na hapon. Wala kasi siyang pasok sa trabaho, wala rin akong trabaho kaya naisipan niya na magkita kami ngayon. Tumango-tango si Angela pagkarinig ng sinabi ni Edward sa kanya. Liyon pala ang sinasabi mo na importante kaya kaaalis muna ngayon na hapon. Edward nodded immediately and replied, yes, baby. Liyon nga, Huwag kang mag-alala dahil uwi naman ako mamaya bago dumilim. Gusto ko rin siyang makita para magkakwentuhan naman kaming dalawa. Muling tinanguan ni Angela ang gwapong boyfriend niya na si Edward bago nagawang magsalita sa harapan nga nito. Hindi naman kita pinipigilan, baby. Kung magkikita nga kayong dalawa ng kaibigan mo na si Carl, ay walang problema sa akin yun. Paalalahanin muli kita na mag-iingat ka sa pagmamaneho ng iyong motor, sabi ni Angela sa kanya na pinaalalahanan muli siya nito. Zero o naman, baby. Hindi mo na kailangan na ipaalala yon sa akin. Hindi ko naman nakakalimutan yon Palagi naman akong nag-ingat sa pagmamaneho ko. Yes, by the way, maraming salamat sa pagpayag na umalis ako ngayong hapon na to. Sagot ni Edward sa kanya na may kasamang pasalamat sa pagpayag nga niya na umalis ito ngayon na hapon. Walang anuman yon, baby. Di ba sabi ko sa'yo na hindi naman kita pinipigilan kung saan ka pupunta lalo na kung importante yon sa'yo. Importante iyon sa iyo dahil kaibigan mo ang gusto na magkita kayong dalawa ngayong hapon na to, sabi ni Angela sa kanya na nakangiti.
Maraming salamat talaga ulit, baby, pasalamat muli ni Edward sa kanya. Sino ba naman ako para pigilan ka, di ba? Hindi ko ugali yon na pumigil sa isang gusto ng tao, lalo na kung wala namang maidudulot na problema yon, sagot ni Angela sa kanya. Edward gave her a quick smile and hugged her so tight. Pasado alauna na ng hapon nang umalis si Edward sa apartment na nirerentahan nilang dalawa ni Angela para magkita silang dalawa ng kaibigan niya na si Carl. Pumunta siya sa bahay nito. Kumusta, bro? Pangumusta ni Carl sa kanya pagkarating niya sa bahay nito. Umupo muna siya sa couch bago nagsalita. Okay naman kahit papaano, bro. Maraming nangyari, bro. Mabuti nga na nagkita tayong dalawa ngayong araw na to dahil marami akong sasabihin sa'yo. Ganoon ba, bro? Edward nodded immediately and replied, yes, bro. Marami kang kailangan na malaman tungkol sa aming dalawa ni Angela. Carl sighed first and said, okay, bro. Are you still together, bro? Yes, bro. We're still together. Seryosong sagot ni Edward sa kanya. That's good to hear it from you, bro, Carrie told him. Kumusta ang relasyon niyong dalawa, ha? Maayos naman ang relasyon naming dalawa ni Angela. Masaya naman kaming dalawa na nagmamahalan, sagot ni Edward sa kanya. Umalis na pala kaming dalawa ni Angela doon sa bahay nila. Talaga ba? Nalaman na ng mommy niya ang tungkol sa inyong dalawa, ha? Tanong ni Carl sa kanya. Yes, bro. Nalaman na ng mommy niya yon, sagot ni Edward sa kaibigan niya na lumapit pa sa kanya pagkasabi niya. Naging interesting siya lalo sa sinabi ng kaibigan niya. Paano nalaman niya? Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa inyong dalawa ni Angela nang dumating siya dito sa bansa mula sa Japan, ha? Tanong pa ni Carl sa kanya. Hindi namin sinabi yon pero nalaman niya. Naunahan niya ako na magsabi ng totoo dahil may nagparating sa kanya habang nasa Japan siya na may namamagitan na sa aming dalawa ni Angela na anak niya, kwento ni Edward kay Carl. Sino, bro? Tanong ni Carl sa kanya. Sinabi ni Edward kay Carl kung sino ang nagparating kay Dina tungkol sa kanilang dalawa. Sinabi na rin niya ang lahat ng kailangan na malaman ng kaibigan niya sa nangyari lang linggo na ang nakalipas. Saan na kayo ngayong dalawa nakatira kung umalis na kayo sa bahay na yon? Pinaalis na pala kayo. Kawawa naman kayong dalawa ni Angela, tanong ni Carl sa kanya kung saan na silang dalawa nakatira matapos na malaman niya ang lahat-lahat ng mga nangyari. Nakatira kami ngayon sa isang apartment, bro. Umuupa lang kami doon dahil hindi naman yon sa amin, Kilala ko naman ang may-ari ng apartment na yon, sagot ni Edward sa kaibigan niya na si Carl. Carl nodded immediately and said, mabuti naman kung kilala mo nga ang may-ari ng apartment na yon. May discount na kayo niyan kahit papaano. Tama ba ako, bro? Yes, bro. May discount na ang ibabayad namin, sagot ni Edward sa kanya na nakangiti. Ngumiti rin si Carl sa kanya. You're both lucky despite of what happened these past few weeks. Maraming salamat sa pagsabi mo sa akin itong mga nalaman ko mula sa iyo. Sana talaga ay mapatawad kayong dalawa ni Dina lalo ka na. Mapatawad sana kayong dalawa dahil deserve nyo naman yon kahit papaano. Humingi na rin kayo ng tawad sa kanya. Inamin niyo naman sa sarili niyo na mali ang nagawa niyo. Diyos nga ay nagpapatawad kapag may humihingi ng tawad, tayo pa kaya mga tao na nilang lamang niya, di ba? Umaasa ako na magiging maayos ang lahat, bro, sagot ni Carl sa kanyang kaibigan na si Edward na kaagad naman na nagsalita sa kanya. Walang anuman yon, bro. Maraming salamat din sa sinabi mo na yon sa akin. Sana nga talaga ay maging maayos ang lahat. Sana ay mapatawad kami ni Dina na mommy ng girlfriend ko. Sinabi naman na namin ang totoo, nasa kanya na lang yon kung paniniwalaan niya yon, basta sinasabi namin ang nararapat niyang malaman. Nilalason kasi ng Celine na yon ang isipan niya, kaya hindi niya naiisip ang mga sinasabi naming dalawa ng anak niya na si Angela. Sana rin talaga ay maisip niya na totoo ang mga sinasabi naming dalawa ni Angela, sabi ni Edward sa kaibigan niya na si Carl. Kung hindi nga niya ako mapatawad kahit si Angela lang ang patawarin niya, ay wala naman sa aking problema yon, bro. Okay lang yon sa akin. Magiging masaya na ako niyan para sa kanilang dalawa na mag-ina. Ayaw ko naman na hindi na silang dalawa magkaayos pa,
Ayaw ko na mangyari yon, lalo na alam ko na ako ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng to, bro. Naiintindihan naman ni Carl ang sinasabi niyang yon. Nagpakawala muna ito ng malalim na buntong, hininga bago muling nagsalita sa kanya. Bro, magtiwala ka lang talaga. Magiging maayos rin ang lahat. Huwag kayong mawala ng pagsa dahil habang nabubuhay tayo ay may pag-asa at hindi mawawala yon. Umaasa ako na magiging maayos ang lahat. Matatanggap rin ng mommy ni Angela ang lahat. She'll accept it, pero hindi muna sa ngayon yon, sagot ni Carl sa kanya. Edward shook his head and said, I know, bro. Sana nga talaga. Sa ngayon ay patuloy lang kami sa buhay namin. Hindi naman nangangahulugan na nangyari na iyon ay wala na rin kaming dalawa, kaya nga umalis kami sa bahay na iyon para ipagpatuloy ang buhay namin kahit kaming dalawa lang ni Angela. Tahimik naman ang buhay namin. Masaya kaming dalawa na magkasama. Wala naman kaming problema eh. Mahal na mahal namin ang isa't isa, bro. Alam ko naman iyon, bro. Alam ko kung gaano mo kamahal si Angela. Kahit nga hindi pa kayong dalawa ay ramdam na ramdam ko na kung gaano mo siya kamahal. Masaya ako para sa'yo, bro. Natupad ang pangarap mo na mapasakamay mo ang babaeng pinakamamahal ko, kahit hindi naging maganda ang naging pamamaraan mo para makuha siya. Tapos naman na ang lahat, di ba? Hindi na mababago ang lahat, bro, sagot ni Carl sa kanya na muling tinanguan ni Edward, matapos magsalita nito sa kanya. Yeah, I know, bro. Gayunpaman ay hindi ko nasasayangin pa ang panahon na magkasama kaming dalawa ni Angela. Araw-araw ko na pinaparamdam sa kanya kung gaano siya kaimportante sa buhay ko. Mahal na mahal ko siya at hindi ako papayag na may gumawa ng paraan para papaghiwalain kaming dalawa. I'll fight for our love kung kailangan talaga, sagot ni Edward sa kaibigan niya. Determinado siyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan kung kinakailangan man. Hindi niya iiwan si Angela na girlfriend niya. Alam niya kung gaano kahirap ang naging sakripisyo niya na ginawa para lang mapunta ito sa kanya. Hindi niya hahayaan na masayang iyon at mapunta sa wala. Good luck pa rin sa inyong dalawa, bro. Magmahalan pa sana kayo kahit nasa isang malaking problema pa kayo. Huwag niyo nang dagdagan pa ang inyong problema na kinakaharap ngayon upang hindi maapektuhan ang relasyon niyong dalawa. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa'yo, bro? Sagot ni Carl sa kanya. Mabilis naman na tumango si Edward sa kaibigan niya. Of course, yes, bro. Naiintindihan ko naman ang sinasabi mo sa akin. Maraming salamat sa mga sinasabi mo sa akin, sagot ni Edward sa kaibigan niya. Walang anuman yon ulit, bro. Anyway, hindi mo pa pala ako na ipapakilala ng personal kay Angela, bro. Kailan mo ba ako ipapakilala sa kanya? Ha? Sagot ni Carl sa kanya. Hindi pa ni Edward na ipapakilala si Angela sa kaibigan niya na si Carl. Naging magkasintahan na silang dalawa, ngunit hindi pa niya ito na ipapakilala dito. Napangiwi na lang at napakamot ng kanyang ulo si Edward. Nakakalimutan rin kasi niya na ipakilala si Angela sa kaibigan niya na si Carl. No. Hindi pa pala kita na ipapakilala sa kanya sa personal, bro. I'm sorry kung hindi ko pa nagagawa yon. Nakakalimutan ko kasi at isa pa ay busy ka palagi sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala dahil sa susunod na day off mo ay ipapakilala na kita sa kanya, bro. Is promise you that, bro, sagot ni Edward kay Carl na kaibigan niya. Salamat pa rin dahil pinaalala mo iyon sa akin, bro. Okay lang yon, bro. Hindi mo naman kailangan na humingi ng sorry sa akin. Hindi naman yon matatawag na kasalanan eh. Naintindihan naman ta kung bakit hindi mo pa ako na ipapakilala sa kanya ng personal. Busy kasi kayong dalawa sa isa't isa, sagot ni Carl sa kanya na natatawa. Tumawa na rin tuloy si Edward sa kanya. Nagtawanan na lang silang dalawa na magkaibigan pagkatapos. Ipapakilala na talaga kita sa kanya, bro. Promise you that, sabi pa niya kay Edward sa kanya. Promise mo yan, bro. Edward nodded immediately and said, yes, bro. Ipapakilala na talaga kita sa kanya para magkakilala na kayong dalawa sa personal. Kahit saan kita ipapakilala sa kanya ay walang problema. Kung gusto mo na pumunta sa apartment namin sa susunod na day off mo ay walang problema. Welcome ka naman na pumunta doon kahit anong oras pero huwag lang talaga sa oras na nagla-lovemaking kaming dalawa.
May halong biro pa ang sinabi ni Edward sa kanyang kaibigan na si Carl na napatawa muli kaya nagtawanan na naman silang dalawa. Habang nagkukwentuhan silang dalawa ay hindi maiiwasan na walang iniinom na beer. May binili na kaninang beer si Carl kaya yon ang ininom nilang dalawa. Nakaisang bote lang ng beer si Edward. Hindi na niya dinagdagan pa yon dahil uwi pa siya mamaya. Mahirap na magmaneho siya na lasing baka may mangyaring masama sa kanya sa daan. Nangako pa naman siya kay Angela na girlfriend niya na mag-iingat siya, kaya kailangan niya na panindigan ang pangakong iyon niya. Bago dumilim ay nakauwi na nga si Edward sa apartment nilang dalawa ni Angela. Pagkabukas pa lang ng pinto ay niyakap na niya si Angela at insula ng maiinit na halik hanggang sa dalhin niya ito sa kama. They had sex. Kumusta ang pagpunta mo sa kaibigan mo? Tanong ni Angela sa kanya habang nagpapahinga silang dalawa pagkatapos nilang mag-sex. Magkayakap silang dalawa na nakahiga sa malambot na kama. Okay naman, baby. Nag-usap lang kaming dalawa doon, nakangising tugon ni Edward sa kanya. Talaga ba? Baby. Sagot ni Edward sa kanya. Napakunot noo si Angela pagkasabi ng boyfriend niya sa kanya. Naaamoy kasi niya ang bibig nito na para bang uminom ito ng beer. Talaga ba, ha? Hindi ba kayo uminom ng beer, ha? Naamoy ko sa'yo na parang uminom ka ng beer, baby, tanong ni Angela sa kanya. Nakatitig siya sa mga mata ng gwapong boyfriend niya. Umiti si Edward sa kanya at bumuga ng malamig na hangin at saka nagsalita. Actually, kaya mo ako na amoy na ganoon ay dahil orminom kaming dalawa ng beer ng kaibigan ko na si Edward habang nagkukwentuhan kaming dalawa sa bahay nila, baby. Sorry, hindi ko nasabi kaagad sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil isang bote lang naman ang ininom ko, Hindi naman ako uminom pa pagkatapos na maubos yung isa kong iniinom na bote ng beer, dahil alam ko na uwi pa ako. Nangako ako sa'yo na mag-iingat ako, kaya hindi ako uminom ng marami dahil mahirap na kapag nalasing ako niyan. Nagmamaneho pa naman ako. Ayaw ko naman na may mangyaring masama sa akin, lalo na nangako ako sa'yo na mag-iingat ako. Tumango-tango si Angela pagkapaliwanag niya. Hindi naman ito nagalit sa kanya nang sabihin niya ang totoo na kaya siya nangangamoy na ganoon ay dahil uminom siya ng beer, kasama ang kaibigan niya na si Carl. Inamin niya naman ang totoo. Huwag ka sanang magalit sa akin, baby. Hindi naman ako nagagalit sa iyo, baby. Ang importante sa akin ngayon ay nalaman ko ang totoo. Wala namang dahilan para magalit ako, di ba? Tinutupad mo naman ang pangako mong iyon sa akin na mag-iingat ka naman, sagot ni Angela sa kanya na nakangiti. Talaga ba, baby? Tanong pa ni Edward sa kanya na nakangiti. Hindi ako galit sa'yo, no, sagot ni Angela sa kanya. Mabuti naman kung ganoon na hindi ka galit sa akin, baby. Akala ko pa naman ay galit ka sa akin, yon pala ay hindi naman, sagot pa ni Edward sa kanya. Hindi nga ako galit sa'yo. Gusto mo ba akong magalit sa'yo, baby? Sagot ni Angela sa kanya. Ayaw ko, no. Ayaw ko magalit ka sa akin, baby. Ayaw ko na nagagalit sa akin ang babaeng mahal ko, kaya ayaw ko na gumawa ng hindi maganda lalo na kung hindi mo magugustuhan. Yes, by the way, ipapakilala pala kita sa kaibigan ko na si Carl next week, baby. Hindi pa kasi kita na ipapakilala sa kanya, sagot ni Edward sa kanya. Sinabi niya dito na ipapakilala siya ni Edward kay Carl na kaibigan nga nito. Hindi pa naman talaga pinapakilala ni Edward si Angela sa kaibigan nito na si Carl. Gusto naman ni Angela na makilala ng personal si Carl na kaibigan ni Edward na boyfriend niya. Ganoon ba, baby? Gusto ko rin talaga ipakilala mo ako sa kanya. Hindi ko pa siya name-meet ng personal, Mabait naman siguro ang kaibigan mo na yon, sagot ni Angela sa kanya. Mabait naman yon na kaibigan ko na si Carl. Magkasintahan na tayo pero hindi ko pa ikaw na ipapakilala sa kanya. Busy naman kasi siya, sagot ni Edward sa kanya. Hindi naman tayo nagkakaroon ng chance na makausap siya. Ngayon lang talaga, Next week talaga ay magkakakilala na kayong dalawa. Promise you that, baby. Umiti si Angela at turmango sa kanyang gwapong boyfriend. Okay, baby. I'm excited to meet your friend, sagot nga niya kay Edward. Muling pinaglapat nilang dalawa ang kanilang mga labi at nasundan muli ang kanilang igi na dalawa. Nakapagluto na si Angela ng kanilang dinner, kaya wala naman na silang kailangan pa na problemahin.
Kakain na lang sila mamaya. Inuna muna nilang gawin ang pagsisex. Lang linggo na rin nila itong hindi nagagawa. Malapit na mag-alas 9 ng gabi nang makakain sila ng dinner. Kaunti lang ang kinain ni Angela. Kaunti lang ang kinain mo, baby, puna ni Edward kay Angela. Busog ka pa ba? Hindi naman, baby. Kaunti lang ang kakainin ko ngayong gabi, sagot ni Angela sa kanya. Ah, ganoon ba? Angela nodded immediately. Ayaw mo talagang tumaba, no? Kaya siguro kaunti lang ang kinain mo, baby. Umiti si Angela sa kanya at nagsalita, baby. Ayaw ko na tumaba dahil baka iwanan mo ako kapag tumaba ako. Makahanap ka niya ng iba. Binibiro lang naman niya si Edward sa sinabi niyang iyon. Kaunti lang naman talaga ang kinakain niya kapag gabi. Napanguso si Edward sa sinabing iyon niya. Hindi naman kita iwan, baby, hindi ko gagawin iyon kahit tumaba ka pa. Alam mo kung mahal mo ang isang tao, kahit ano pa ito ay tatanggapin mo. Hindi mo kailangan na matakot kung tumaba ka nga dahil hindi naman kita iwan eh. Tanggap kita kung ano ka pa, sagot ni Edward sa kanya. Angela sighed deeply and said, alam ko naman yon, baby. Binibiro lang naman kita eh. Huwag mong masyadong seryosuhin ang sinasabi ko sa'yo, okay? Alam ko naman na kahit tumaba ako o pumangit ay hindi mo ako iiwan dahil mahal mo ako. Ganoon rin naman ako sa'yo eh. Tanggap kita kung ano ka pa. Talaga ba, baby? Nakangusong tugon may Edward sa kanya, zero o, baby. Tanggap kita, no, sagot pa ni Angela sa kanya na nakangiti. Tanggap mo ako kahit naging girlfriend ko ang mommy mo, ha? Tanong pa ni Edward kay Angela na napakunot noo sa tanong nito sa kanya. Baby, bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan na klaseng tanong, ha? Kung hindi kita natanggap na naging girlfriend mo ang mommy ko, ay hindi tayo magsasarna ng ganito ngayon, no? Hindi tayo masayang nagmamahalan kung hindi kita natanggap. Tanggap kita sa kung ano pa man yan na rason. Huwag mo nang isipin pa ang nangyari na yon tapos na, di ba? We can't change it anymore. I'm your girlfriend now. If my mom's is your ex-girlfriend. You're din my mom's ex-girlfriend now, and that's the truth that we need to accept. Sagot ni Angela sa kanya. Hindi nagsalita si Edward sa sinabi niyang yon. Ang ginawa na lang niya ay hinalikan muli ang mga labi ng girlfriend niya na si Angela. Nagkita nga sa wakas sina Angela at Carl na kaibigan ng boyfriend niya na si Edward sumunod na linggo. Sa isang restaurant sila nagkita kung saan wala silang tatlo pasok sa kanilang trabaho. Hindi na nila sinayang pa ang pagkakataon na yon. Masayang-masaya silang tatlo, lalo na sina Angela at Carl, dahil sa wakas ay nagkakilala na sila sa personal. Sa wakas ay nagkakilala na rin tayo sa personal, Angela, nakangising tugon ni Carl kay Angela. Kaharap nilang dalawa na magkasintahan si Carl. Naggityan muna sina Angela at Edward. Masaya ako na nagkakilala na tayong dalawa sa personal, Carl. This is the right time for that. Am I right? Nakangising tugon rin ni Angela kay Carl na kaibigan ng gwapong boyfriend niya. Tumango ito sa kanya at nagsalita, zero o nga eh. You're right. This is the right time for that, Angela. Kaya hindi pa tayo nagkakilala before in person dahil hindi pa iyon ang tamang panahon pero sa ngayon ay masasabi na natin na ito na talaga ang tamang panahon para sa bagay na yon, di ba? Hindi naman mangyayari to kung hindi talaga eh. Angela smiled at him. Alam mo ba na matagal ka nang gusto ng kaibigan ko na si Edward? Sabi pa ni Carl kay Angela. Umiti si Angela at tumango. I knew that already, Carl. Sinabi na niya iyon sa akin, pero masaya ako na sinabi mo pa rin iyon sa akin ngayon, nakangiting tugon ni Angela kay Carl. Nakikinig lang si Edward sa pag-uusap nila. Ayaw na muna niya na sumingit sa usapan ng dalawa. Magsasalita lang siya kapag kinakailangan. Hahayaan muna niya ang dalawa na mag-usap sa gusto nilang pag-usapan na dalawa. Carl gave her a quick nod and said, hindi lang talaga niya alam kung ano ang gagawin para makalapit ng tuluyan sa iyo. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na makalapit sa iyo, kahit sa hindi magandang pamamaraan, ay hindi na siya nagpaawat pa. Ginawa na niya iyon dahil sa mahal ka talaga niya. Sana talaga ay magkaayos kayo ng mommy mo. Tumango naman muli si Angela sa kanya pagkasabi nga niya. Naiintindihan ko naman kung bakit nagawa niya yon Hindi ko naman siya sinisisi Tapos naman na yon.
Hindi na mababago pa. Nangyari na, di ba? All we have to do is to move on and wait for the time to heal the wounds in our hearts, especially to my beloved mom. Sana talaga ay mapatawad niya kami sa nagawa namin, Carl, sagot ni Angela kay Carl. Magtiwala lang talaga tayo na magiging maayos ang lahat. Magiging maayos rin ang lahat, sabi ni Carl sa kanya at tumingin rin ito sa kanyang kaibigan na si Edward. Sabay na tumango sina Angela at Edward sa sinabing iyon ni Carl sa kanila na magtiwala lang sila dahil magiging maayos rin ang lahat. Ganoon rin naman sila sa mga sinasabi nila sa isa't isa. Umaasa sila na magiging maayos ang lahat. Mapapatawad rin silang dalawa ni Dina. Marami pa silang dalawa pinag-usapan tungkol sa mga buhay nila. Sinulit nila ang pagkakataon na magkakasama sila lalo na si Carl. Sa susunod na magkita tayong tatlo ay gusto ko ay doon na sa apartment niyong dalawa. Okay ba yun sa inyo? Hindi pa kasi ako nakakapunta sa apartment niyo. Gusto ko kasing makita ang tinitirahan niyong dalawa na apartment, sabi ni Carl sa kanilang dalawa. Nagkatinginan muli ang dalawang magkasintahan na sina Angela at Edward pagkasabi ni Carl na sa susunod ay gusto niya na pagkikita nila ay sa apartment na nga nito. Gusto niya na makita ang tinitirahan nilang dalawa na apartment. Gusto niya na makarating doon. Hindi pa kasi niya napupuntahan ang apartment nila. Huwag kang mag-alala, bro. Sa susunod na pagkikita natin ay doon na sa apartment naming dalawa ni Angela. Kung gusto mo nga ay sa susunod na linggo ay pumunta ka. Wala naman tayong pasok sa trabaho, di ba? Nakangising sagot ni Edward kay Carl na kaibigan niya. Na, Carl. Sa susunod na linggo ay pumunta ka na sa apartment namin. Wala namang problema kung nandoon ka, eh. Makakapunta ka na rin sa wakas sa apartment na tinitirahan namin ngayon, sagot naman ni Angela kay Carl. Carl smiled at them. Sero, pupunta na talaga ako doon sa inyo. Hindi ako papayag na hindi ako makapunta, natatawang sagot naman nga ni Carl kina Angela at Edward. Napatawa tuloy ang dalawa. You're always welcome, Carl, sagot ni Angela sa kanya. Malapit na magdilim nang maghiwalay silang tatlo. Masayang-masaya sila sa mahabang oras na pagkukwentuhan nilang tatlo. Ano nang masasabi mo sa pagkikita niyong dalawa ni Carl in person, baby? Malumanay na tanong ni Edward sa girlfriend niya na si Angela habang nagmamaneho ito ng kanyang kotse pauwi sa kanilang apartment. His girlfriend Angela took deep breath before she speaks to him. Masaya akong magkakilala kaming dalawa in person, baby. Sa wakas ay nagkakilala na kaming dalawa. Mabait naman pala ang kabigan mo na yon si Carl. He can be trusted naman, nakangising tugon ni Angela sa gwapong boyfriend niya na si Edward. I told you about it, baby. Mabait naman talaga siya, Kung hindi siya mabait ay hindi ko siya magiging kaibigan niyan, Mabait siya kaya naging magkaibigan kaming dalawa hanggang ngayon at kahit hindi na kami magkasama sa trabaho at bihira na lang kaming magkita na dalawa, sagot naman ni Edward kay Angela na girlfriend niya na muling nakangiti sa kanya. Alam ko naman yon, baby. Kagaya rin siya ni Jenna na kaibigan ko, sagot ni Angela sa boyfriend niya. Hindi pa rin pala kayong dalawa ni Jenna nagkikita, di ba? Mabilis naman na tumango si Edward at nagsalita, hindi pa nga, baby. Hindi pa nga kaming dalawa nagkikita in person. Nakukukwento mo lang siya sa akin, Hanggang doon lang yon. Yeah, I know. Ganoon naman niya ang ginagawa ko sa kanya. Naikukwento rin kita sa kanya pero kilala na niya ang mukha mo dahil pinakita ko sa kanya ang larawan mo, She can recognize you kahit hindi pa kayo nagkakausap in person, Huwag kang mag-alala dahil magkikita kayong dalawa soon kagaya ng nangyari ngayon sa amin ni Carl na kaibigan mo, sagot ni Angela sa boyfriend niya bilang paninigurado na magkikita rin silang dalawa ni Jenna na kaibigan niya soon. Her handsome boyfriend nods quickly and replied, I'm hoping for that, baby. Hindi naman ako nagmamadali na makita siya. It'll happen at the right time. Angela nods slowly. Ako ang bahala, baby. It'll happen soon. I can't tell you when, but I'll make you wait, okay, sabi ni Angela sa kanya. Gumawa nga ng paraan si Angela para magkakilala na rin sa personal ang kanyang boyfriend na si Edward at kaibigan na si Jenna. Nagkita na nga rin sa wakas sina Edward at Jenna isang gabi pagkatapos ng kanilang trabaho. Leon ang unang dinner nila na magkakasamang tatlo.
Tuwang-tuwa naman si Angela sa pagkikita ng dalawa sa personal. Nahihiya pa nga si Jenna pagkakita kay Edward. Sa una nga lang yon, ngunit habang tumatagal na nagkakasama sila ay hindi na nakakaramdam ng hiya si Jenna kay Edward. Tinawagan si Angela ng kanyang tita Mercy isang umaga. Naghahanda na siya papasok sa kanyang trabaho. Kaagad naman niyang sinagot ang tawag ng tita Mercy niya. Gusto nitong magkita silang dalawa. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap nila sa kabilang linya. "Sino ba ang tumawag sa iyo, baby?" tanong ni Edward sa kanya pagkasagot niya sa tawag ng tita Mercy niya. Seryoso kasi ang mukha niya nang humaap siya sa gwapong boyfriend niya na si Edward. Huminga muna si Angela ng malalim at saka nagsalita, "Si Tita Mercy ang tumawag sa akin, baby." "Tita Mercy mo? Sino ba yon, ha?" Nakakunot ang noo na tanong ni Edward sa kanya. Hindi kasi kilala ni Edward ang Tita Mercy niya sapagkat hindi pa niya ito nakukukwento dito simula nang maging silang dalawa. Si Tita Mercy ay ang kapatid ni Mommy. Hindi mo pa pala siya kilala dahil hindi ko pa naman siya pinapakilala sa'yo, eh. "Sorry kung hindi ko na ipapakilala siya sa'yo, baby," mabilis na tugon ni Angela sa boyfriend niya. "Okay lang. Baby. Hindi mo naman kailangan na mag-sorry sa akin. I understand you, baby. Ang mahalaga sa akin ay nasabi mo kung sino siya at alam ko na kung ano mo talaga siya. Kapatid pala siya ng mommy mo. Now I know the truth. Anyway, bakit pala siya tumawag sa iyo, ha? May importante ba siyang sinabi sa iyo, ha?" "Ang aga-aga naman niyang tumawag sa iyo, baby," sagot ni Edward sa kanya. Angela sighed deeply before she tells her boyfriend why her aunt called her while ago. "Tumawag siya sa akin dahil gusto niya na magkita kaming dalawa. Nangungumusta na rin siya sa akin. Tagal naman na kaming hindi nagkikita, eh." Malumanay na sagot ni Angela kay Edward na tango pagkasabi niya. "Ganoon ba? Bakit raw gusto niya na magkita kayong dalawa, baby? May importante ba siyang sasabihin sa iyo, ha?" tanong ni Edward sa kanya. Napakibit balikat si Angela sa naging katanungan na iyon ng boyfriend niya. Hindi naman sa kanya sinabi ng tita Mercy niya kung bakit gusto nito na magkita silang dalawa kaya hindi niya alam. She breathed deeply and slowly opened her mouth to speak to him. "Wala akong ideya kung bakit niya gusto na magkita kaming dalawa, baby. Hindi naman kasi niya sinabi sa akin, kaya wala akong alam. Ang sabi niya sa akin ay kung hindi raw ako busy ay baka pwede kaming magkitang dalawa. Anytime naman raw ay pwede siya. Ako lang naman ang makakapagdesisyon kung kailan kami pwedeng magkitang dalawa dahil sa may trabaho ako at busy ako sa trabaho," paliwanag ni Angela sa boyfriend niya. "Ah, okay. So nagsabi ka sa kanya kung kailan kayong dalawa pwedeng magkita, ha?" Dahan na tanong ni Edward sa kanya. "Hindi, Hindi pa ako nagsasabi kung kailan sapagkat hindi ko pa alam, Bago matapos ang usapan namin kanina sa kabilang linya, ay sinabihan ko siya na tatawag na lang ako sa kanya kung kailan kami pwedeng magkitang dalawa. Gagawa ako ng paraan, baby," sagot ni Angela kay Edward na tinanguan naman siya pagkasabi niya. "Okay, baby. Sana ay magkita kayong dalawa soon. Magkaroon ka sana ng oras para magta kayong dalawa. I feel that there's something important she would tell to you. As I don't know what it's all about, but it's important." "Sigurado ako dyan, baby," sagot ni Edward sa kanya. Inisya ni Angela si Edward pagkasabi nito sa kanya. "Thanks for saying that, baby. I'll make you way para magkita kaming dalawa ni Tita Mercy," sagot ni Angela sa kanya. Nagkita nga sina Angela at Tita Mercy niya sumunod na hapon. Hindi na pumasok si Angela sa kanyang trabaho kinahapunan. Nagpaalam naman siya sa boss niya at pinayagan naman siya. Good mood ang boss niya, kaya hindi na niya kailangan pa ng paliwanag kung bakit hindi siya papasok. Sinamantala na niya ang pagkakataon na yon. Sinabihan naman niya si Edward na boyfriend niya tungkol sa pagkikita nila ng Tita Mercy niya, kaya alam nito iyon. Nasa trabaho rin ito niya. Hindi siya mapakali sa kanyang trabaho. "Kumusta ka po pala, Tita Mercy?" Pangumusta na tanong ni Angela sa Tita Mercy niya. Inisyan siya ng Tita Mercy niya bago nagsalita sa harapan niya. "Okay naman ako, Angela. Masaya ako na nagkita muli tayong dalawa. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakikita, Na-miss kita sa totoo lang," sabi ng Tita Mercy niya dahilan upang mapaluha siya.
Na-miss niya rin ito. Naalala rin niya ang kanyang mommy. Kau. Kumusta ka, Angela? Okay naman po ako kahit papaano, Tita Mercy. Na-miss rin po kita, sagot ni Angela sa Tita Mercy niya. Kaya ba naluluha ka dahil sa nami-miss mo rin ako, ha? Malumanay na tanong ng Tita Mercy niya sa kanya. She quickly nods her head and said, Opo, Tita Mercy. Medyo matagal-tagal na rin po kasi tayong hindi nagkikita, Kaya ako nakipagkita sa iyo ngayon dahil hindi lang para kumustahin ka, mahinang sabi ng Tita Mercy niya sa kanya. Angela gasped and said, Ganoon po ba, Tita Mercy? May iba pa po pala kayong sadya, kaya mo po gusto na makipagkita sa akin ngayon? Tumango naman kaagad ang Tita Mercy niya sa tanong niyang iyon. Angela, hindi lang yon Gusto lang kita na makausap tungkol sa... Tungkol po saan, Tita Mercy? Tanong ni Angela sa Tita Mercy niya na medyo kinakabahan. Nagkatitigan silang dalawa ng Tita Mercy niya. Tungkol sa inyong dalawa ng mommy mo, Angela. Nakarating sa akin ang mga nangyari sa inyong dalawa ng mommy mo, kaya alam ko rin na hindi ka na umuwi doon sa bahay niyo, seryosong sagot ng Tita Mercy niya sa kanya. Gayunpaman, hindi naman nabigla si Angela nang sabihin iyon sa kanya ng Tita Mercy niya. Expect niya na iyon ang posibleng sabihin ng Tita Mercy niya, kaya hindi maiwasan na makaramdam siya ng kaba. Umawang ang mga labi niya. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago nagsalita sa Tita Mercy niya na naghihintay sa sasabihin niya. Hindi na po ako umuwi doon sa amin dahil pinaalis na po iko ni Mommy, mahinang sagot niya sa Tita Mercy niya. Galit na galit po siya sa akin, Tita Mercy. Alam ko yon, Angela. Alam ko ang mga nangyari sa inyong dalawa ng mommy mo. Hindi ko inaasahan na mangyari ang lahat ng to sa inyong dalawa ng mommy mo. Galit ka po ba sa akin, Tita Mercy? Nakangusong tanong ni Angela sa Tita Mercy niya. Her aunt licked her lips and replied, Of course not. Hindi ako galit sa iyo, no. Bakit ako magagalit sa iyo, ha? Wala ka naman kasalanan sa akin, Kasama mo pa ba ang lalaking, hindi na pinatapos ni Angela ang sasabihin ng Tita Mercy niya. Alam naman niya kung sino ang tinutukoy nito. Walang iba kundi si Edward na boyfriend niya. Opo, Tita Mercy. Kasama ko pa po Edward na naninirahan sa apartment na nirerentahan naming dalawa. Wala naman po kaming problema na dalawa. Maayos naman po kami Masaya po kaming magkasama, sagot nga ni Angela sa Tita Mercy niya. Sinabi niya dito ang totoo na maayos at masaya silang dalawa na magkasama ni Edward para malaman ito. Tumango naman ang Tita Mercy niya sa sinabi niyang iyon. Hanggang ngayon ay galit na galit pa rin sa inyong dalawa ang mommy mo, Angela. Pinuntahan ko siya sa bahay niyo. Nagkausap kaming dalawa tungkol nga doon sa nalaman ko sa inyo, seryosong sagot ng Tita Mercy ni Angela sa kanya. Talaga po ba? Pumunta ka sa bahay namin, Tita Mercy. Kailan pa po ba? Mabilis naman na tanong ni Angela sa Tita Mercy niya na humugot muna ng malalim na buntong hininga bago muling nagsalita sa harapan niya. Tumango naman nga ito sa kanya at saka na nagsalita, Zero. Pumunta ako sa bahay niyo. 4 days ago na siguro. Pumunta ka agad ako sa bahay niyo nang malaman ko nga ang tungkol sa nangyaring yon sa inyo ng mommy mo. Nalaman ko yon sa kaibigan niya na si Amelia. Nagkausap kaming dalawa nang pumunta ako doon sa kanya. Pinakinggan ko ang lahat ng sinabi niya sa akin tungkol sa inyong dalawa. Ayaw ko namang husga sapagkat isang panig pa lang ang naririnig ko at yun nga ang mommy mo. Gusto ko na marinig rin ang panig mo, Angela. Gusto ko marinig sa'yo ang totoo. Angela licked her lips and sighed deeply before she able to speak to her aunt who is waiting for her answer. May sasabihin naman siya dito. Hindi pwedeng wala dahil kailangan marinig ng Tita Mercy niya ang totoo. Tita Mercy, hindi ko po kinonsinti si Edward sa ginawa niyang iyon. Sinabihan ko rin naman siya na hindi maganda ang ginawa niyang iyon na gamitin ang mommy ko para mapalapit sa kin. Hindi tama ang ginawa niyang iyon. Ginawa lang naman niya iyon para mapalapit sa akin at mangyari ang nais niyang mangyari sapagkat iyon lang ang tanging naiisip niyang paraan upang mapalapit kami sa isa't isa. Mahal na mahal po ako ni Edward. Totoo po ang pagmamahal niya sa akin at ganoon rin naman po ako sa kanya, Tita Mercy. Mahal namin ang isa't isa. Hindi na rin po natin maibabalik o maitatama ang lahat ng mga nangyari dahil tapos na.
wala na tayong magagawa pa. Nangyari na po. Kung may sinasabi man po sa'yo si Mommy na nilandi o inagaw ko si Edward sa kanya, ay lilinawin ko po sa'yo na hindi iyon totoo. Hindi ko inagaw o nilandi si Edward sa kanya para mapunta ito sa akin, sapagkat ako po ang totoong mahal niya at hindi si Mommy. Kaya niya nasasabi yon dahil may lumalason sa isipan niya at yon ay walang iba si Celine na noon pa panay ang paninira laban sa akin, Tita Mercy. Gayunpaman, ay inaamin naman po ni Edward ang pagkakamali niyang iyon na nagawa sa Mommy ko. Niloko at ginamit niya ito para mapalapit sa akin ng husto sapagkat ako ang totoong mahal niya at hindi si Mommy. Naintindihan ko naman po kung bakit ganoon na lang ang galit ni Mommy. Wala naman sigurong matutuwa kapag nalaman mo na niloko at ginamit ka lang pala ng isang tao, di ba? Natural na magagalit ka. Naiintindihan ko po kung saan nanggagaling ang galit ni Mommy at hindi ko siya pwedeng sisihin sa nararamdaman niyang yon. Nang kumprontahin niya po kami ay inamin naman namin sa kanya ang totoo. Humingi rin po kami sa kanya ng tawad lalo na po si Edward sa nagawa niyang iyon na panloloko at panggagamit sa Mommy ko. Sinabi po namin sa kanya ang totoo, ngunit ayaw naman niyang panig ang sinasabi naming dalawa ni Edward. Pinapaniwalaan lang niya ang gusto niyang paniwalaan. Ayaw naman niya na maniwala sa sinasabi namin. Ayaw rin niya na pakinggan. Pinapamukha pa niya kaming dalawa na sinunggaling. Hindi naman po kami nagsisinungaling sa kanya, Sinasabi lang naman namin ang katotohanan. Magsisinungaling pa po ba kaming dalawa ni Edward sa lagay namin na yon? Siyempre po ay hindi na. Nalaman na rin niya ang totoo. So bakit pa kaming dalawa magsisinungaling? Ang kailangan po naming dalawa ni Edward sa panahon ngayon ay intindihin naman niya kami sa sinasabi namin dahil iyon naman talaga ang totoo. Tanggapin niya po ang totoo na iyon ang katotohanan at mapatawad niya kaming dalawa lalo na si Edward. Mahabang paliwanag ni Angela sa Tita Mercy niya na tahimik lang na pinapakinggan ang mga sinasabi niya. Dahan-dahan niya na ibinuka ang kanyang mga labi para magsalita sa harapan ni Angela na pamangkin niya. Naiintindihan naman kita sa sinasabi mo sa akin, Angela. Pinakinggan ko rin ang sinabi mong iyon sa akin ngayon. Kilala kita at alam ko na hindi ka naman gumagawa-gawa ng kwento para paniwalaan ka ng makakarinig sa'yo. Hindi ka kagaya ng iba dyan na para panigan o kampihan ay hindi magsasabi ng totoo. Alam mo rin kung saan ka lulugar at ano nang sasabihin mo kapag mali ka pero sa sitwasyon ngayon ay naiintindihan kita kung ano ang nais mong mangyari, sagot ng Tita Mercy niya sa kanya. Kahit papaano ay napangiti si Angela sa sinabing iyon ng Tita Mercy niya sa kanya. Ibig mo pong sabihin sa sinasabi mong iyon sa akin ay naniniwala ka sa sinasabi ko sa'yo, Tita Mercy? Tanong ni Angela sa kanya bilang paninigurado kung naniniwala nga ito sa kanyang mga sinasabi. She slowly nods her head and said, Angela, naniniwala ako sa sinasabi mo. Kilala kita, Alam ko na hindi mo magagawang magsinungaling lalo na kung sa tingin mo ay hindi dapat. Naniniwala ako sa iyo. Kaya nga ay gusto ko na marinig ang sasabihin mo sapagkat ay hindi ako masyadong kumbinsido sa pinagsasabi sa akin ni Dina na Mommy. There's something wrong with it sa mga sinabi mong iyon ay naiintindihan ko naman na kung bakit talaga nagawa iyon ni Edward. Hindi nga naging tama ang ginawa niyang iyon. Hindi na rin mababago iyon, di ba? Tapos na, nangyari na. Ang kailangan na lang talagang gawin ay ang humingi ng tawad sa Mommy mo sa nagawa niyang iyon dito. Tumango si Angela sa sinabi ng Tita Mercy niya. Naniniwala ito sa kanya, kaya kahit papaano ay natutuwa siya na marinig ang sinabi nitong iyon. Opo, Tita Mercy. Iyon po ang kailangan namin sa panahon ngayon ang patawarin niya kaming dalawa lalo na si Edward. Hindi naman po magagawa iyon ni Edward kung hindi dahil sa akin. Sana po talaga ay mapatawad niya kami. Maisip niya sana na totoo ang mga sinabi namin sa kanya. Umalis po kami doon sa bahay dahil pinaalis na po niya kami dahil galit nga siya. Galit na galit siya sa aming dalawa. Umaasa pa rin naman kami na mapatawad niya kami, sagot ni Angela sa Tita Mercy niya. Tumango muli ang Tita Mercy niya pagkasabi niya. Maging ako rin naman ay umaasa na magiging maayos ang lahat sa inyong tatlo. Sana mapatawad niya kayong dalawa. Sana talaga ay maintindihan niya rin kayo at matanggap niya ang nangyaring iyon. She needs to accept that. Saan ba kayong dalawa umitira ni Edward? Sagot ng Tita Mercy niya sa kanya. Tinanong siya nito kung saan sila nakatira ni Edward na boyfriend niya.
Sa isang apartment po kami nakatirang dalawa. Nagrerenta lang po kami doon. Wala naman po kaming ibang matitirahan kundi ang magrenta ng apartment, sagot ni Angela sa tita Mercy niya na muli siyang tinanguan. May iba pa po bang sinabi sa iyo si Mommy, tita Mercy? Malumanay na tanong ni Angela sa tita Mercy niya kung may iba pa bang sinabi ang mommy niya tungkol sa kanilang dalawa. Wala namang iba Yun lang naman na sinabi ko sa iyo Nalulungkot ako sa nangyaring to sa inyong dalawa ng mommy mo. Hindi dapat kayo nagkakaganito, nakangusong sagot ng tita Mercy niya sa kanya. Ganoon rin naman po ako, tita Mercy. Ayaw ko naman po na maging ganito kaming dalawa ni mommy. Mahal ko po siya at nalulungkot rin po ako sa nangyayaring to Sana po talaga ay mapatawad niya kami, sagot rin ni Angela sa tita Mercy niya na nakanguso. Her aunt slowly nods her head and said, magtiwala ka lang na magkaayos kayong muli ng mommy mo, Angela. Gagawa ako ng paraan para magkaayos kayong dalawa. Nandito ako, okay? Ako ang bahala. I'll talk to her again. Napaluha pa si Angela sa sinabing iyon ng tita Mercy niya, gagawa ito ng paraan para magkaayos silang dalawa ng mommy niya. In short, tutulungan siya nito. Natuwa naman siya kahit papaano sapagkat nangako ang tita Mercy niya na tutulungan siya nito. Maraming salamat po, tita Mercy. Maraming salamat po sa gagawin mo na tulong para magkaayos kaming dalawa ng mommy ko. Maraming salamat po talaga, pasalamat ni Angela sa tita Mercy niya na naluluha pa rin. Ninisyan siya ng kanyang tita Mercy at pinunasan ang kanyang luha sa mga mata. Gagawin ko talaga yon, Angela. Hindi ako titigil hanggat hindi kayong dalawa nagkakaayos ng mommy mo. Ako na ang bahala, okay? I'll talk to her, sabi pa ng tita Mercy niya sa kanya. Nagyakapan silang dalawa pagkatapos. Kahit papaano ay nagkaroon ng pag-asa si Angela na magkaayos pang muli silang dalawa ng mommy niya dahil sa tita Mercy niya na nangangakong tutulungan siya. Mahaba-haba rin ang naging pag-uusap nilang dalawa bago sila maghiwalay ng daan. Hapon na rin naman. I'll call you soon, Angela, sabi ng tita Mercy niya sa kanya. But before that, I'm going to talk to your mom first, and you'll know everything. Angela shook her head quickly and said, sige po, tita Mercy. Maghihintay po ako sa tawag mo soon. Nagyakapan pang muli sina Angela at tita Mercy niya bago sila naghiwalay. Wala pa si Edward nang dumating siya sa apartment nila, kaya ang ginawa niya ay nagluto na lang siya ng kakainin nila mamayang dinner. Maaga naman na nakauwi si Edward na boyfriend niya sa apartment na nirerentahan nila. Nagtanong kaagad si Edward sa kanya tungkol sa pagkikita nilang dalawa ng tita Mercy niya. Sinabi naman lahat ni Angela kay Edward ang nangyari kanina sa pagkikita nila ng tita Mercy niya. Nalaman na pala niya ang nangyari, malumanay na sambit ni Edward sa harapan ng girlfriend niya na si Angela. Angela slowly nods her head and said, nalaman na nga niya dahil sa kaibigan ni mommy na si Amelia. Matapos niya na malaman yon ay pumunta naman kaagad siya sa bahay namin para makausap ang mommy ko. Nagkausap nga silang dalawa. Gusto rin niya na marinig ang sasabihin ko kaya nakipagkita nga siya sa akin. Sinabi ko naman sa kanya ang katotohanan at lalo na tungkol sa ating dalawa, baby. Tumango-tango si Edward pagkasabi niya. Nagalit ba siya sa iyo, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Umihip muna ng malamig na hangin si Angela bago nagsalita kay Edward. Hindi naman, baby. Hindi naman siya nagalit sa akin. Wala naman rason para magalit siya sa akin Naiintindihan naman niya ang mga nangyayari at naniniwala siya sa mga sinabi ko. Hindi kagaya ni mommy na hindi naniniwala sa mga sinasabi natin. Pinapamukha pa niya na mga sinunggaling tayong dalawa kahit hindi naman talaga, paliwanag ni Angela kay Edward. Mabuti naman kung ganoon, baby. Akala ko pa naman ay nagalit rin siya kagaya sa mommy mo, sagot ni Edward sa kanya. Hindi, Hindi siya nagalit sa akin, no. Naiintindihan niya tayong dalawa dahil sa sinabi ko. Wala tayong kailangan na ikatakot o ano pa sa kanya. Tutulungan tayo ni Tita Mercy na magkaayos ang lahat. She'll talk to my mom, sabi pa ni Angela sa gwapong boyfriend niya na si Edward na hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Talaga ba, baby? Sinabi niya iyon sa iyo, ha? Tutulungan niya tayo, paniniguradong tanong ni Edward sa kanya. Angela quickly nods her head and said, sinabi niya iyon, baby.
Siya na raw ang bahala. Tutulungan niya tayo na maging maayos ang lahat. Gusto ko na magkaayos na tayo. Gusto ko na mapatawad tayo ni Mommy. Patawarin na sana niya tayo sa nagawa nating kasalanan. Deserve naman natin na patawarin, di ba? Ang Panginoon niya ay nagpapatawad kahit gaano pa karaming kasalanan ang nagawa mo, ang mommy ko pa kay. Nagkaroon ako ng pag-asa kahit papaano na magiging maayos ang lahat dahil sa pinangakong pagtulong ni Tita Mercy. Pupunta muli siya sa bahay namin para kausapin ang mommy ko. Tatawagan niya ako soon. Edward smiled at her and said, sana talaga ay matulungan talaga tayo ng Tita Mercy mo. Hindi sana siya mabigo sa gagawin niyang pagtulong sa ating dalawa. Angela shook her head again and said, magtiwala lang talaga tayo, baby. Mapapatawad niya tayo. Magiging maayos ang lahat, okay? Hindi mabibigo si Tita Mercy sa pagtulong sa atin. Magtatagumpay siya sa gagawin niyang pagtulong, baby. Magtiwala lang talaga tayo. Tumango naman muli si Edward sa sinabing iyon ng girlfriend niya na si Angela. Hindi na siya nagsalita pa. Ang ginawa niya ay niyakap niya ng mahigpit si Angela. Umaasa siya na hindi mabibigo ang Tita Mercy ng girlfriend niya sa gagawin nitong pagtulong sa kanilang dalawa. Maagang pinuntahan ng Tita Mercy ni Angela ang mommy niya na si Dina sumunod na araw. May trabaho ito kaya kailangan na maaga siya napupunta para maabutan nga niya. Naabutan nga naman niya ito sa bahay nila. Nakipag-usap siya sa kapatid niya na si Dina na patawarin na ang dalawa, lalo na si Edward, sa nagawang kasalanan nito sa kanya. Dina, kahit ano nang mangyari ay anak mo pa rin si Angela. Patawarin mo na sana silang dalawa lalo na si Edward. Alam ko na hindi maganda ang ginawa niya sa iyo, ngunit humihingi naman na raw ng tawad ito sa iyo, kaya patawarin mo na. Nagawa lang niya iyon dahil sa pagmamahal sa anak mo. Nasasaktan ka sa ginawang iyon nito, pero isipin mo na lang ang anak mo na si Angela. Gusto mo ba na masira ang lahat ng mayroon sa inyo at mawala siya dahil sa galit mo, ha? Isipin mo na lang na sa ginawang iyon ni Edward sa iyo, naging masaya naman ang anak mo na si Angela. Wala namang masamang naidulot ang ginawa niyang yon. Nasaktan ka niya at hanggang doon lang yon. Nasaktan ka man nga niya, ngunit naging masaya naman ang anak mo. Siguro iyon na rin ang paraan upang magkalapit ang dalawa sa pamamagitan mo. Ang anak mo lang naman ang nagkinabang. Patawarin mo na sila. Huwag ka nang makikinig pa sa mga sinasabi ng iba dyan sapagkat hindi makakatulong yon. Makinig ka sa sinasabi ng anak mo dahil yon ang totoo. Mahal ka niya, Dina. Ayaw niyang mawala ka sa buhay niya, kaya please naman magkaayos naman na kayo. Huwag niyong hahayaan na masisira ang magandang samahan niyo dahil sa pagkakamaling iyon na pwede naman nakalimutan at itama para maging maayos ang lahat. Mahabang sabi ng Tita Mercy ni Angela sa mommy niya na seryosong-seryoso na nakatingin sa harapan niya. Lang minuto na rin ang lumipas, ngunit hindi pa nagsasalita si Dina sa kapatid niya na si Mercy, kaya ibinuka muli nito ang mga labi para magsalita sa harapan nito. Pakinggan mo kasi ang sinasabi nilang dalawa lalo na ng anak mo, Dina. Hindi naman niya nilandio inagaw sa iyo si Edward. Kailangan mo na tanggapin na hindi ka talaga niya mahal dahil ang anak mo na si Angela ang mahal niya. Nasaktan ka man, naintindihan kita kung bakit ka nagagalit ng ganyan, ngunit isipin mo naman ang relasyon niyong dalawa ng anak mo na si Angela. Hindi dapat kayo nagkakaganito dahil lang sa iisang lalaki. Patawarin mo na sila, Dina. Huwag mong hayaan na mawala ang anak mo na si Angela. Alam ko na mahal mo pa rin siya kahit ganoon ang nangyari sa inyong dalawa. Hindi iyon maalis-alis kahit ano nang gawin mo dahil ina ka at anak mo siya. Kung hindi mo kayang patawarin si Edward ay okay lang. Basta mapatawad mo si Angela na anak mo at magkaayos kayong dalawa ay mabuti. Kung patatawarin mo silang dalawa ay mas mabuti. Intindihin mo ang sinasabi ko sa iyo, Dina, sabi pa ni Mercy sa kapatid niya na si Dina na nakangusong nakaharap sa kanya. Hindi pa rin nagsalita si Dina pagkasabi ng kapatid niya na si Mercy. Tahimik pa rin siya. Malinaw naman sa kanya ang sinabi nito. Galit pa rin siya sa dalawa lalo na kay Edward. Kahit galit pa rin siya ay mahal pa rin niya ang anak niya na si Angela. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga at nagsalita, hindi ko sila mapapatawad, Mercy. Hindi ko magagawa yon. Galit pa rin ako sa kanilang dalawa. Niloko nila ako. Nagsasayang ka lang ng oras sa pagpunta mo sa akin ngayon dahil hindi ko sila patatawarin sa ginawa nilang yon.
Ayaw ko nang makita pa silang dalawa. Napakunot noo si Mercy sa naging sagot ng kapatid niya na si Dina sa kanya. Talaga ba, ha? Talaga bang ayaw mo na silang makita pa kahit si Angela na anak mo, ha? Matigas na tanong ni Mercy sa kanya. Natahimik muli si Dina. Hindi siya nakasagot sa sinabing iyon ng kapatid niya. Kabaliktaran naman ang sinabi niya na ayaw na niyang makita pa ito, lalo na si Angela na anak niya. Mahal pa niya ang anak niya at tama nga si Mercy na kapatid niya na kahit galit siya ay hindi mawawala ang pagmamahal niya dito sapagkat ina siya at anak niya ito. Hindi niya matitiis yon. Kung ang anak ay natitiis ang magulang pero ang isang magulang na kagaya niya ay hindi kahit sabihin na galit pa rin siya dito. Alam ko na mahal mo pa rin si Angela kahit galit ka sa kanya. Hindi mo yon maitatanggi sa sarili mo, Dina. Mahal mo pa rin siya at yon ang totoo kaya patawarin mo na siya, okay? Magkaayos na kayong dalawa. Gusto niya na magkaayos kayong dalawa, Dina. Kung ayaw mo na patawarin si Edward, kahit si Angela na lang na anak mo na patawarin mo ay okay lang. At least magkaayos na kayong dalawa ni Angela. Hindi dapat kayong dalawa nagkakaganito lalo na mag-ina kayo. Magkaayos na dapat kayong dalawa, Dina. Nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na si Angela. Kung iisipin ay wala naman siyang kasalanan, sabi pa ni Mercy kay Dina na kapatid niya. Hindi totoo na nilandi o inagaw niya si Edward, okay? Hindi yon totoo. Sinabi niya sa akin ang totoo, Dina. Sinabi niya rin yon sa'yo ngunit hindi mo naman pinaniniwalaan. Huwag ka nang makikinig sa mga sinasabi ng Celine na iyon. Alam mo naman na hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng yon, di ba? Gusto lang niya nasirain ang husto ang magandang relasyon yung dalawa ng anak mo na si Angela, kaya nilalason niya ang utak mo. Kapatid mo ako, Dina. Pamangkin ko si Angela na anak mo kaya alam ko ang tungkol sa inyong dalawa. Hindi gawa-gawa lang ng kwento ang anak mo na sasabihin sa'yo. She's telling the truth and you need to believe her. Wala pa ring sagot si Dina sa kanya kahit ilang minuto na ang lumipas. Hindi siya tumigil na makiusap sa kapatid niya na si Dina. Ilang minuto pa ang lumipas bago ito sumagot sa kanya. Bumuntong, hininga muna ito. Nakapagdesisyon na nga siya sa tulong ng kanyang kapatid na si Mercy. Kung yon ang nais mong mangyari ay gagawin ko, Mercy, seryosong sagot ni Dina sa kapatid niya. Talaga ba, Dina? Patawarin mo na silang dalawa, ha? Tanong ni Mercy sa kanya. Umiwi siya sa naging tanong na iyon ng kapatid niya. Hindi. Ha? Anong hindi, ha? Akala ko ba ay patatawarin mo ina silang dalawa? Hindi kita maintindihan sa sinasabi mo sa akin, Dina. Make it clear please, nakakunot ang noo na sagot ni Mercy sa kanya na medyo naguguluhan sa sinasabi niya. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, Mercy. Hindi ko silang dalawa patatawarin pero ano, ha? Nakaawang ang mga labi na nakatingin si Mercy sa kanya. Huminga ng malalim si Dina at saka nagsalita. Hindi ko silang dalawa patatawarin dahil isa lang ang patatawarin ko sa kanila, seryosong sagot nito sa kapatid niya. Kaya ganoon ang sinabi ko sa'yo na hindi ko silang dalawa patatawarin dahil isa lang ang patatawarin ko sa kanila. Mercy sighed deeply and shook her head slowly. Okay. Kung isa lang ang patatawarin mo sa kanilang dalawa ay wala akong magagawa. Desisyon mo yan. Sinabi mo yan, Dina. Ngayon, gusto ko na malaman sa iyo kung sino ang patatawarin mo sa kanilang dalawa at sino ang hindi, sagot ni Mercy sa kanya. Hindi muna sumagot si Dina sa kapatid niya na si Mercy. Ilang segundo muna ang lumipas bago siya sumagot. Hindi ko patatawarin si Edward. Hindi ko na siya kailangan pa. Patatawarin ko lang si Angela. Ilyon lang, Mercy. Nasagot ko na ang katanungan mo. Maliwanag na ang lahat, seryosong sagot ni Dina kay Mercy na kapatid niya. Huminga ng malalim si Mercy pagkarinig sa sinabing iyon ng kapatid niya. Si Angela ang patatawarin nito at hindi nga si Edward. Wala naman siyang magagawa kung ito lang ang nais nitong patawarin at hindi si Edward. Kung iisipin ay dapat niya ring patawarin si Edward dahil ito ang may kasalanan sa kanya at hindi si Angela na anak niya. Minahal lang naman si Angela ni Edward. Gayunpaman, umaasa pa rin si Mercy na magagawang patawarin ng kapatid niya na si Dina si Edward sa tamang panahon. Siguro ay hindi pa ito handa na patawarin si Edward. Kung ganoon nga ay mabuti naman kung patatawarin mo si Angela na anak mo.
Magkakaayos kayong dalawa soon. Masaya ako kahit papaano. Naniniwala ka na sa sinasabi nila, ha? Hindi mo sila pinaniniwalaan dati, di ba? Hindi ka ba napipilitan sa isisyon mo na iyon, ha? Tanong ni Mercy kay Dina na kapatid niya. Dina took very deep breath before she speaks to her sister Mercy who asked that questions. Sasagutin niya iyon ngunit hindi lang diretsyo. Kung napilitan ako, desisyon ko na yon. Kung naiintindihan ko naman na iyon o hindi ay desisyon ko pa rin yon, Mercy. Ako ang may kontrol sa sarili ko. Hindi kung sino man sa paligid ko, okay? Hindi ikaw, hindi kung sino pa diyan. May sarili akong pag-iisip at hindi ako dapat na naniniwala sa sinasabi ng iba, lalo na kung sa tingin ko ay hindi ko dapat paniwalaan. Seryosong sagot ni Dina kay Mercy na kapatid nga niya na tumango-tango naman pagkasabi niya. Yeah, I know that, Dina. You have your own mind. Sana talaga ay tama ang naging desisyon mo at hindi ka napipilitan. Well, masasabi ko sa'yo na tama ang naging desisyon mo. Magandang magkaayos kayong dalawa ng anak mo na si Angela. Anak mo pa rin siya kahit balik-balik ta rin pa ang mundo. Walang magbabago, okay? Hindi dapat kayo nagkakaganitong dalawa. Imbis na mag-away kayo at magtanim ng sama sa isa't isa, ay dapat nagmamahalan kayo at nanatiling solido ang magandang relasyon niyong dalawa bilang mag-iina. Sa bandang huli ay kayo pa rin ang dapat na magkakampi. Hindi kung sino dyan na hindi naman talaga dapat pagkatiwalaan. Maliwanag na maliwanag ang pagkakasabi ko sa'yo, Dina. Sana ay naiintindihan mo yon, seryosong sagot rin ni Mercy kay Dina. Napangiwi ito pagkasab niya. Sabihan mo siya kung kailan niya gusto na magkita kaming dalawa, Mercy. Nag-uusap naman pala kayong dalawa, sabi ni Dina sa kanya. Tumango naman si Mercy pagkasabi ng kapatid niya na sabihan nito si Angela na anak niya kung kailan ganito gusto na makipagkitang muli sa kanya. She gave her a quick smile and said, "Huwag kang mag-alala dahil sasabihan ko siya pagkatapos ng pag-uusap natin para masabi niya sa akin kung kailan siya pwedeng pumunta muli dito sa bahay niyo. Alam naman natin na may trabaho siya, di ba?" Tumango rin si Dina pagkasabi niya at nagsalita, "Alam ko naman iyon, Mercy. Kaya sabihin mo na yon sa kanya at sabihin mo rin sa akin kung ano ang sasabihin niya. Is that clear with you?" Mercy nods her head again. "Huwag kang mag-alala, Dina. Sasabihan ka agad kita kapag nagsabi na siya sa akin kung kailan siya makikipagkita sa'yo. Hindi ko naman iyon kakalimutan, okay?" Matapos na magkausap ang dalawa ay umalis na si Mercy sa bahay ng kapatid niya. Papasok ito sa trabaho habang pauwi siya sa bahay nila ay sinubukan niyang tawagan si Angela. Kararating pa lang ni Angela sa opisina nila. Sinagot naman kaagad niya ang tawag ng Tita Mercy niya. "Good morning po, Tita Mercy," nakangising bati ni Angela sa Tita Mercy niya. "Good morning din sa iyo, Angela. I have good news to tell to you," bati rin ang Tita Mercy niya sa kanya pagkabati niya. Sa sinabing iyon ng Tita Mercy niya ay alam na ni Angela kung ano ang tinutukoy nito na good news na sasabihin sa kanya. "Ano po yon, Tita Mercy?" Tanong pa rin niya dito kung anong good news yon kahit alam naman niya kung ano yon. Narinig niya na nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga ang Tita Mercy niya bago nagsalita sa kanya. "Nakausap ko na ang mommy mo, Angela," sabi ng Tita Mercy niya sa kanya sa kabilang linya. "Talaga po?" "Nakausap ko na siya kanina lang. Pauwi na nga ako mula sa bahay niyo," sagot ng Tita Mercy niya sa kanya. "Ganoon po ba?" Ano po ang sabi ni mommy sa iyo, Tita Mercy?" Tanong ni Angela sa Tita Mercy niya kung ano ang sinabi ng mommy niya sa kanya. "Pumayag siya na magkaayos na kayong dalawa, Angela," sabi ng Tita Mercy niya sa kanya. "Talaga po ba? Makikipag-ayos na siya sa akin?" Hindi makapaniwalang tanong ni Angela sa Tita Mercy niya. "Makikipag-ayos na siya sa iyo? Kailan ka ba pupunta sa bahay niyo, ha?" sabi pa ng Tita Mercy niya sa kanya. Tinanong siya nito kung kailan siya pupunta sa bahay nila. Natuwa naman nga si Angela sa sinabing iyon ng Tita Mercy niya. Hindi talaga siya binigo nito. Mabuti naman po kung ganoon na makikipag-ayos na siya sa akin. "Magandang marinig po yan, Tita Mercy," sabi pa ni Angela sa Tita Mercy niya. Naluluha siya sa tuwa. "Bakit mo po tinanong kung kailan po ako pupunta sa bahay namin?" Tanong pa nga ni Angela sa Tita Mercy niya.
Gusto kasi niya na malaman kung kailan ka pupunta sa bahay niyo para alam nga niya kung kailan. May trabaho rin siya kagaya mo, di ba? Hindi ka naman pwedeng pumunta na wala siya doon, paliwanag ng Tita Mercy niya sa kanya. Ah, ganoon po ba? Sabi niya at nagpakawala siya ng malalim na hininga. Bukas pong umaga ako pupunta sa bahay. Sigurado ka ba sa sinasabi mo na bukas ka pupunta sa bahay niyo? Paniniguradong tanong ng Tita Mercy niya sa kanya. Opo, Tita Mercy. Sigurado po ako. Bukas na umaga po ako pupunta sa bahay namin, mabilis naman nasagot ni Angela sa Tita Mercy niya. May trabaho ka, di ba? Tanong pa nito sa kanya. Opo, Tita Mercy. May trabaho po ako bukas, ngunit hindi muna ako papasok para sa muli naming pagkikita ni Mommy. Magpapaalam naman po ako sa boss ko na hindi muna ako papasok bukas the whole day. Mas importante po ang pagkikita naming muli ni Mommy. Isasama ko po si Edward, sagot ni Angela sa Tita Mercy niya. Okay. Ikaw ang bahala kung hindi ka papasok bukas, pero huwag mong isasama si Edward bukas sa pagpunta mo sa bahay niyo, Angela, sabi ng Tita Mercy niya sa kanya. Napakunot noo siya sa sinabi nitong iyon na huwag niyang isasama si Edward na boyfriend niya bukas. Ha? Bakit po hindi? Nagtatakang tanong nga niya. Bakit ko po hindi pwedeng isama si Edward bukas, Tita Mercy? Her aunt gasped loudly and said, hindi pwede dahil ikaw lang ang kailangan ng mommy mo. Sabi kasi niya sa akin ay papatawarin ka niya pero hindi si Edward. Napanguso si Angela sa sinabing iyon ng Tita Mercy niya. Ganoon po ba? Mahinang usal niya. Ikaw lang ang patatawarin niya at gusto niyang makita, hindi si Edward na boyfriend mo. Wala akong magagawa dahil yon ang gusto niya, yon ang desisyon niya. Hindi ko naman siya pwedeng pangunahan o pilitin na patawarin si Edward. Siya ang pwedeng magdesisyon niyan at hindi ako, seryosong sagot ng tita niya sa kanya. Napahugot ng malalim na buntong hininga si Angela pagkatapos na sabihin iyon ng Tita Mercy niya. Kung yun po ang sinabi niya ay wala talaga tayong magagawa. Maraming salamat sa pagsabi sa akin na hindi ko pwedeng isama bukas si Edward sa pagpunta ko sa bahay namin. Maraming salamat po, nakangusong tugon ni Angela sa Tita Mercy niya sa kabilang linya. Walang anuman yon, Angela. Sinabi ko lang yon para malaman mo, Ikaw lang talaga ang gustong patawarin ng mommy mo at hindi ang boyfriend mo na si Edward. Wala talaga tayong magagawa dahil yon ang desisyon niya. We need to respect it, sagot ni Mercy sa kanya. Sasabihin ko na bukas ka pupunta sa bahay niyo para alam nga niya, Angela. Sige po, Tita Mercy. Maraming salamat po sa tulong mo na to, maraming salamat po talaga. Pasalamat ni Angela sa Tita Mercy niya sa pagtulong nito sa kanya. Walang anuman yon, Angela. Ginagawa ko lang ang parte ko para magkaayos kayong dalawa sapagkat ayaw ko na nagkakaganito kayo. Kagaya nga ng sabi ko sa iyo na hindi dapat kayong dalawa nagkakaganito dahil mag-ina kayo. Imbis na nagmamahalan kayo at masayang magkasama ay ito tuloy ang nangyayari, sagot ng Tita Mercy niya sa kanya. Nga po, Tita Mercy. Tama ka naman po sa sinasabi mo sa akin. Kahit paano ay natutuwa ako sa nalaman ko mula sa iyo. Sa wakas ay magkakaayos na rin kaming dalawa ng mommy ko, saad pa ni Angela sa kanya. Hanggang doon na muna ang pinag-usapan nilang dalawa. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap nila sa kabilang linya. May trabaho pa kasi si Angela at hindi pwedeng makipag-usap siya ng mahaba sa kabilang linya sa Tita Mercy niya. Huminga siya ng malalim pagkababa ng kanyang hawak-hawak na cellphone. Kung yon ang nais ni mommy ay susundin ko. Wala akong magagawa kung hindi niya patatawarin si Edward pero umaasa ako na patatawarin pa rin niya ito, wika ni Angela sa kanyang sarili. Sinabi nga niya sa kaibigan niya na si Jenna ang tungkol doon. Natutuwa rin itong malaman iyon. Sinabi ko naman sa iyo na magtiwala ka lang, Angela. Tingnan mo ngayon, magkakaayos na kayong dalawa ng mommy mo, paalala ni Jenna sa kanya. Angela nods her head and said, alam ko naman iyon, Jenna. Masaya ako na magkaayos na kaming dalawa, kaso nga lang talaga, ay hindi raw patatawarin ni mommy si Edward. Nalulungkot ako sa isiping yon Naiintindihan kita sa sinasabi mo, Angela. Wala naman tayong magagawa Kung ayaw talaga ng mommy mo na patawarin si Edward, ay kahit magmakaawa pa tayong lahat sa kanya, ay wala pa ring nangyayari kung ayaw talaga niya. Ang importante ngayon ay magkaayos kayong dalawa ng mommy mo.
Pag nagkaayos na talaga kayo baka magawa na rin na patawarin ng mommy mo si Edward, sagot ni Jenna sa kanya. Angela gasped for air. You're right, Jenna. Umaasa ako na mapapatawad pa rin siya ni mommy. Ang importante sa ngayon ay magkakaayos na kaming dalawa ni mommy, sagot ni Angela sa kaibigan niya na tinanguan naman siya. Yeh! Huwag mo munang isipin o problemahin ang hindi pagpapatawad ng mommy mo kay Edward, okay? Intindihin mo muna siya sa desisyon niya na iyon, sabi ni Jenna sa kanya. Angela shook her head and said, Maraming salamat sa sinabi mo, Jenna. You're always welcome, Angela. Good luck sa muling pagkikita niyong dalawa ng mommy mo bukas. Balitaan mo ako sa mangyayari, saad pa ni Jenna sa kanya. Maagang umuwi si Angela sa apartment nila. Wala pa doon si Edward nang dumating siya. Tinatamad na siyang magluto pa ng dinner nilang dalawa, kaya ang ginawa niya ay nag-order na lang siya ng kakainin nila. Maya-maya nga ay dumating na si Edward sa apartment nila, kung saan may dala rin itong pagkain nila. Ang dami tuloy nilang kakainin sa dinner nila. Kumain na kaagad sila dahil parehas naman na silang nagugutom na. Tumawag si Tita Mercy sa akin kanina, baby, sabi ni Angela sa gwapong boyfriend niya na si Edward pagkatapos nilang mag-sex na dalawa. Malalim na ang gabi. Talaga ba, baby? Mahinang tanong ni Edward sa kanya. Magkayakap silang dalawa sa isa't isa. Nagpapahinga pa sila matapos ang is nila. Angela nods her head quickly and said, Yes, baby. Tumawag siya sa akin kaninang umaga. Bakit ba siya tumawag? May sinabi ba siya sa iyo tungkol sa pinangakong pagtulong niya, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Muling tumango si Angela sa boyfriend niya bago nagawang magsalita. Baby. Lior ang dahilan kaya siya tumawag sa akin kanina. Sinabi niya na pumayag na si mommy na magkaayos kaming dalawa. Kaya bukas na umaga ay pupunta ako sa bahay namin. Hindi ako papasok sa trabaho bukas. Nakapagpaalam na ako sa boss ko, sabi ni Angela sa gwapong boyfriend niya na si Edward. Talaga ba, baby? Kung ganoon nga ay magandang marinig yan mula sa'yo. Natutuwa ako sa sinabi mong yan sa akin. Sa wakas ay magkakaayos na rin kayo ng mommy mo, natutuwang tugon ni Edward kay Angela na girlfriend niya. Kaso nga lang ay, ano, baby, nakangusong tanong ni Edward kay Angela na huminga muna ng malalim. Kaso nga lang ay nalulungkot ako dahil. Ano, baby? You have to finish your sentence, okay? Ano ba kasi iyon, ha? Tanong pa muli ni Edward sa kanya. Gusto kita na isama bukas pero ang sabi sa akin ni Tita Delia ay hindi kita pwedeng isama dahil sabi ni mommy ay ako lang raw ang papatawarin niya at hindi ikaw. Nakangusong tugon ni Angela sa boyfriend niya na si Edward. Hindi naman si Edward na bigla sa sinabing iyon ang girlfriend niya na si Angela dahil he's expecting that it's possible to happen na hindi siya patawarin ni Dina. Wala naman sa kanyang problema iyon kung hindi nga siya patawarin ng mommy ni Angela. Ang importante sa kanya ay magkaayos ang girlfriend niya na si Angela at mommy nito na si Dina. Bago siya sumagot sa girlfriend niya ay huminga muna siya ng malalim at saka nagsalita, wala namang problema iyon sa akin, baby. Kung iyon ang nais ng mommy mo ay huwag mo nang pakialaman pa, okay? Sumunod ka na lang sa kanya. Hindi naman na ako nabigla pa, okay? Not expecting na gansero on ang mangyari na ikaw lang ang patatawarin ng mommy mo samantalang ako ay hindi. Walang problema iyon sa akin, baby. Ang mas importante sa akin ngayon ay ang magkaayos kayong dalawa ng mommy mo. Ayaw ko na hindi na kayo magkaayos na dalawa kaya masaya ako na magkakaayos na talaga kayo. Mommy mo siya, eh. Hindi dapat kayo nagkakaganito kung iisipin, eh. Huwag mo na akong isipin pa, okay? Sigurado ka ba, baby? Nakangusong tanong ni Angela sa kanya. Edward nodded immediately. Yes, baby. Hindi sa akin problema yon kung hindi ako patatawarin ng mommy mo. I'll be happy for you, okay? Huwag mo na akong isipin pa, baby. Magkaayos na kayong dalawa ng mommy mo, baby, sabi pa ni Edward sa kanya. Pero gusto ko sana na pagtawag ka rin ni mommy. Gagawa ako ng paraan para mapatawad ka ni mommy, baby. Gusto ko na parehas tayong dalawa patatawarin niya. Ayaw ko na ako lang, eh, nakangusong tugon pati Angela kay Edward na boyfriend nga niya. Baby, wag mo nang gawin pa yon, okay? Hayaan na natin ang mommy mo kung iyon ang gusto niya.
Ibigay na natin yon sa kanya. Ulitin ko muli sa iyo ha, ang mas importante sa akin ay magkaayos kayong dalawa ng mommy mo. Sinabi ko na yon sa iyo before, di ba? Na kahit hindi ako patawarin ng mommy mo ay walang problema yon sa akin, basta magkaayos kayong dalawa. Masaya na ako doon. Good luck sa pagkikita niyong muling dalawa ng mommy mo. Wala akong sama ng loob o ano pa, baby. Masaya ako para sa'yo, sabi ni Edward sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Angela dahil hinalikan na muli siya ni Edward sa kanyang labi. Muli siya nitong kinubabawan at pinag-isa nilang dalawa ang kanilang katawan. Maagang umalis si Angela sa apartment nila patungo sa bahay nila. Naghihintay na sa kanya ang mommy niya. Nandoon rin ang tita Mercy niya. Naging madamdamin ang pagkikitang muli ng mommy niya ng umagang iyon. Marami silang pinag-usapan at nilinaw sa isa't isa. Nagkapatawaran na nga silang dalawa na mag-ina. Humingi muli ng tawad si Angela sa mommy niya at humingi rin ng tawad sa kanya ang mommy niya na si Dina. Pinatawad nila ang isa't isa. Naluluha si Mercy habang inagmamasdan ang mag-ina na nagbabati. We need to forget everything in the past, mommy. Kalimutan na po natin yon. Nangyari na po yon eh. We can't change it, right? Nagkabati na rin tayo sa wakas. Ayaw ko na po mangyari muli to, ayaw ko na po, lumuluha na sabi ni Angela sa mommy niya. Tumango si Dina sa kanya at niyakap siya ng napakahigpit. Lumuluha rin ito kagaya niya. Mahal kita, Angela, bulungan ito sa kanya. Mahal rin po kita, mommy. Ayaw ko po na mawala ka sa buhay ko. Hindi ko po kakayanin na mangyari yon, sagot naman ni Angela sa mommy niya. Nagdesisyon pa rin si Angela na hindi sa bahay nila titira, kahit nagkaayos na silang dalawa ng mommy niya. Hinayaan naman siya ng mommy niya kung hindi ito titira doon. Hindi rin pwedeng iwan ni Angela si Edward na boyfriend niya dahil baka magalit o magtampo ito sa kanya. Ayaw naman niya na magkaproblema silang dalawa ni Edward. Baka hindi niya kayanin kapag nawala ito sa buhay niya. Masaya si Angela na nagmamaneho pa uwi sa apartment nila ng boyfriend niya na si Edward. Nakahinga na siya ng maluwag at parabang nawala na ang maraming tinik sa dibdib niya. Nagkaayos na silang dalawa ng mommy niya. Pinatawad na nila ang isa't isa. Hindi rin pumasok si Edward sa kanyang trabaho, kaya pagkapasok ni Angela sa loob ng apartment niya, ay hinalikan kaagad niya ang kanyang gwapong boyfriend. They made love. Masaya ako para sa'yo, baby, nakangising sabi ni Edward kay Angela matapos ng mainit nilang na dalawa. Masaya rin ako, baby. Sa wakas ay nagkaayos na kami ng mommy ko. Sa susunod gusto ko na kayong dalawa naman ang magkaayos, okay? Magtiwala lang tayo. Matatanggap niya rin ang nangyari sa inyong dalawa. Mapapatawad ka rin niya. Hayaan na muna natin siya sa ngayon, sabi ni Angela sa boyfriend niya na nakangiti. Umiti rin si Edward sa kanya. Hindi na ito nagsalita pa ng kung ano sa kanya. Sa loob-loob niya ay umaasa siya na sa tamang panahon ay mapatawad rin siya ni Dina sa nagawa niyang iyon. Hindi man bukas, sa susunod na araw o sa susunod na buwan, sa tamang panahon ay umaasa siya na mapapatawad siya ng mommy ng girlfriend niya. Sa ngayon ay gusto muna niyang i-enjoy ang pagsasama nilang dalawa ni Angela. Gusto na niyang magkaanak silang dalawa. Leon ang pinapanalangin niya, hindi ang patawarin siya sapagkat mangyayari naman iyon sa tamang panahon. Mahal kita, baby, bulong ni Edward sa kanya. Nakikiliti si Angela sa pagbulong na iyon ng boyfriend niya sa tainga niya. Nakikiliti siya na kinikilig. Mahal rin kita, baby. Walang sawa kitang mamahalin, sabi naman ni Angela sa kanya. Punong-puno ng pagmamahal ang kanyang sinabi dito. Edward smiled at her and said, "Same with me, baby." Ayaw ko muna na isipin ang mga bagay na hindi ko dapat isipin sa panahon ngayon. Ang gusto ko lang na isipin at pagtuunan ng pansin ay ang makasama ka. Wala pa bang laman to? Alam ni Angela kung ano ang tinutukoy ng gwapong boyfriend niya na si Edward. Hawak-hawak nito ang kanyang tiyan. Bakit, baby? Gusto mo na bang magkaroon ng laman yan? Tanong ni Angela sa kanya na nakangiti. Matagal na, baby. Tumawa si Angela sa kanya. Bakit ka natatawa, baby? Nakakunot ang noo na tanong ni Edward sa kanya. Wala lang. Masaya lang ako, eh. Baby D. Ano?
May sasabihin pala ako sa'yo, sabi pa ni Angela sa kanya. Ano? Angela sighed deeply and said, buntis ako, baby. Ilang linggo na akong buntis. Nanlaki ang mga mata ni Edward pagkasabi ni Angela na buntis siya ilang linggo na. Talaga ba, baby? Baby. Hindi ako nagbibiro, no. Magkakababi na tayo, masayang tugon ni Angela sa boyfriend niya. Hindi makapaniwala si Edward sa nalaman niya kay Angela. Magiging daddy ka na. Hindi nagsalita si Edward sa kanya. Siguro pinoproseso pa ng utak nito ang mga sinabi niya. Makalipas ang ilang minuto ay hinalikan siya nito sa kanyang mga labi at bumulong, hindi pwedeng maging daddy ako na hindi pa kita pinapakasalan, baby. Pakakasalan muna kita bago mo isilang ang baby natin. Will you marry me, baby? Of course, yes. Did I marry you, baby? Kahit hindi mo ako tanungin yan ay papakasalan talaga kita, nakangising tugon ni Angela sa boyfriend niya na naluluha sa tuwa. Hinalikan niya ang mga labi nito at sabay nilang ipinikit ang kanilang mga mata. The end.